Sabi ko nga kanina ay, may mga bonus na, meron naman na nag-aantay sa kapitbahay, at ano pa man, patungkol sa regalo, maraming tao, kapag sumasabit itong kapaskuhan ganito ay, ang iba naman ay, masyado na nag-aalala. Ano ang aking ihanda? Ano ang aking gagawin? So, sa umagang ito sa ating pagpatuloy, ay, pag-aaralan natin ang aklat ng Juan, ang kabanata ay 3. Chapter 3, verse 16. John 3:16. Ang sabi ng Panginoon ay, ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya, ay hindi mapahamak, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen, So sabi ko nga kanina, maraming tao ay ang iniisip ay, ang akala nila ang Pasko, ang Kapaskuhan ay, kailangan sa Pasko ay maraming pera. No, sino ba maraming pera dito ngayon? Praise God! Hallelujah! Sasabihin natin, may pera tayo. Kakunti ba nito pag sinabi natin, kasi alam niyo ba na makapangyarihan ng salita? Kapag tayo umaagri, ano daw yung naman ng iyong puso, ay mangyayari sa iyo. So pag ito'y pagbabala, Panginoon, inaakit ko. Sino maraming pera? Hallelujah naman. Maraming tao mo ay akala ang Kapaskuhan ay palagi ay dapat ay maraming pagkain. Naghahanap ng regalo. Naalala ko yung dula dito, ako ay lungkot na lungkot doon sa pinagawa kong play sa mga kabataan. Ang sabi ng bata, practice pa lang, practice pa lang. Umiiyak ng bata. Dalang-dala po siya doon sa script na kanyang sinasabi. Sabi, Nanay, palagi na lamang po Pasko ay wala tayong pera. Nanay, palagi na lamang po Pasko ay wala tayong pagkain. Bakit po sila pag Pasko palaging maraming pagkain? So yung bata, nakita ko yung bata, ay umiiyak. Umiiyak, sabi ko. Panginoon, ipinadadama mo sa amin ang espiritu ng Christmas. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang regalo? Ang title po ngayon, The True Gifts of Christmas. Sabi mo sa katabi mo, ang tunay na regalo ng Kapaskuhan. Mga magulang at kapatid, ang tunay pong regalo ng Kapaskuhan. Marami nagsasabi, ang Kapaskuhan daw ay pag-ibig, pagmahal, pagbibigay. Tama po lahat yan, Pero, ang tunay ng kahulugan kung bakit may Pasko para sa ating kaligtasan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa sangkatauhan. Kung kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang kaisa-isa niyang anak, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tunay kong regalo ng Kapaskuhan ay kaligtasan. Church, sa umagang ito, ang kaligtasan po ay dapat isinishare natin. Bakit hindi natin ishare sa ating mga pamilya ang kanyang kapanganakan? The birth of Christ. Ginawa na ba natin ito, mga magulang at kapatid? Sino po sa atin dito kapag halimbawa magpapasko ay pinaliliwanag natin? Ano ba ang kapanganakan ng Panginoon? Ano ba ang mensahe ng kapanganakan ng Panginoon? Christian. Share the love. And then, actually, ang Kapaskuhan po ay nakaugnay sa mahal na araw. Nakalulungkot na ako ipinanganak para mamatay. Sir, ito Christ. Namatay si Christ, Damihin natin
namatay si Christ dahil sa iyo, dahil sa akin, dahil sa ating lahat, sa ating mga kasalanan. Bakit hindi sa araw na ito ng Kapaskuhan, bakit hindi natin sabihin sa ating mga pamilya at sa mga tao na ating makakasalamuha ang ibig sabihin ng kamatayan ni Kristo? Salvation. And share, number 3, share the resurrection of our Lord Jesus Christ. Ipamalita po natin na si Jesus na nabuhay mula sa mga patay upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At hindi lamang po yun, John 10:10. Siya po yung muling nabuhay upang tayo bigyan ng buhay kasiya-siya, kalugod-lugod sa kanyang harapan. At upang tayo pagpalating ng Panginoon. Church, sa oras na ito, hindi mahaba ang mensahe natin. Bakit hindi natin patuloy na pagbulay-bulayan ang tunay na regalo ng Kapaskuhan sa bawat isa sa atin? Nais ko pong itanim natin sa ating mga puso ito. Sapat na po ito na regalo na tanggapin natin sa umagang ito. Ang tunay na regalo ng Kapaskuhan ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Alin natin ang lahat ng mga bagay dito. Alin natin ang yaman, salapi at iba pang mga bagay, karangian, profesyon, kung ang ating mga kaluluwa ay papatayin. Church, sa umaga nito, hindi masama ang kayamanan. Hindi masama ang mangarap. Kailangan natin ng kayamanan sapagkat ang kayamanan iyan na buhat sa ating Ama ay para sa kanyang mga anak.